GMRC 4, Term 1, Week 7. Mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa. With me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Mga layunin. Unang araw. Maikling balik-aral. Pagsusuri ng larawan. Ano ang nabubuo sa iyong kaisipan kapag tinignan mo ang larawang ito? Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Ikalawang araw. Unang aralin, mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Pagproseso ng pag-unawa. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Pinatnubayang pagsasanay. BTS, basa, tanong, sagot. Basahin at unawain ang kwento at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Ang sagot ay mamarkahan sa nakapaloob na rubrics. Ang pamagat, si Vanessa at ang kanyang mga halaman, isinulat ni Binibining Silver May Mogar. Masaya ang buong pamilya ni Mang Vandolph at Aling Vicky sa kanilang simpleng buhay. Ang kanilang tahanan ay napapalibutan ng samut-asaring mga halaman. Mga halamang namumulaklak at halamang nagbibigay ng prutas at gulay sa kanila. Okay na sana ang lahat, maliban na lamang sa kanilang makulit na anak na hindi mautusan, si Vanessa. Isang araw, bago umalis, ang mag-asawa ay muling inihabilin ni Aling Vicky kay Vanessa ang pag-aalaga sa kanilang pananim. O Vanessa, huwag mong kakalimutan ha, bago ka maglaro ay diligan mo muna ang ating mga pananim at tanggalan mo ito ng mga damo. Opo inay, mabilis na pumasok sa van ang mag-asawa at umalis. Ngunit, imbes na sumunod ay nagdabog ang batang si Vanessa. Sino bang may gustong mag-alaga sa mga ito? Nakakaasar naman, gusto ko pa namang maglaro. Dapat sa mga halaman na ito ay sinisira para wala na akong gagawin.
Tuluyan ng sinira ni Vanessa ang pananim ng kaniyang inay. Maya-maya, nakauwi na ang mag-asawa galing sa trabaho. Agad na tumambad sa kanila ang mga sirang pananim sa bakuran. "Naku, Vanessa, anong ginawa mo dito?" Simpleng tumatawa sa sulok si Vanessa habang naglalaro ng volleyball. "Vanessa, ang tigas at tigas talaga ng ulo mo, bata ka. Huwag mong hintayin na babalikan ka ng mga ginawa mo, anak." Tahimik na umupo si Vanessa at sa sobrang pagod nito ay nakatulog siya sa damuhan. "Hala, teka, bakit ang dilim? Nasaan ako? Bakit ang baho? Bakit puro basura dito? Ang baho, nakakadiri." May dahan-dahang lumalapit na tapunan ng basura. Parang may naririnig akong tunog malapit dito. "Vanessa, batang tamad at makalat, halina't sumama. Basura dito ay nakahanda. Ha ha ha." "Ah, huwag kang lalapit sa akin. Ang baho-baho mo. Lumayo ka, layo." "Ha ha ha. Ayaw mo ba sa akin? Tignan mo ang paligid. Napakadumi. Ayaw mo sa mga halaman at mga bulaklak, di ba? Na nagbibigay ng ganda at bango sa kapaligiran. Dito ka na lang. Puro mga basura, ha ha ha. Tama na. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Hindi ko na po ulit gagawin iyon. Patawad po. Umalis na kayo. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Ipakita mo na nagbago ka na. Dahil kung hindi, habang buhay ka nang titira sa aking basurang palasyo. Ha ha ha." Sa isang kisap mata ay biglang nanumbalik si Vanessa sa kanyang katinuan. Anong nangyari? Ayoko nang bumalik sa lugar na iyon. Kailangan kong maglinis. Agad tumambad sa kanya ang mga nasirang halaman at muli niya itong itinanim. Nangako na siya na aalagaan na niya ang mga halaman. Ito ay kanyang diniligan. Tatanggalan ng mga damo na nakapaligid dito at papaarawan iyong mga halaman sa loob ng kanilang tahanan. Naabutan na siya ng kanyang mga magulang sa paglilinis ng kanyang ginawa. Patawad po sa pagiging sutil ko sa hindi ko po pagsunod sa inyo. Pangako po, magbabago na po ako. Hindi ko na po uulitin iyon. Magaling, anak. Nakakabilib ka. Nakakatuwa dahil natuto ka na. Simula noon ay natuto na si Vanessa sa kaniyang pagkakamali. Malaking tulong ang binibigay ng mga halaman sa kanilang pamumuhay. Pangangalagaan na niya ang mga ito. Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Una, sa isang pangungusap, ano ang tema ng kwento? Ang kwento ay tungkol sa kahalagahan ng pagiging mapanagutan at pangangalaga sa kalikasan, lalo na sa mga halaman. Pangalawa, magbigay ng 2 paglalarawan sa tauhan ni Vanessa. Si Vanessa ay makulit at matigas ang ulo noong una. Siya rin ay naging tamad at hindi sumusunod sa utos ng kaniyang magulang. Pangatlo, paano nagbago ang pananaw ni Vanessa sa mga halaman? Nagbago ang pananaw ni Vanessa nang maranasan niya ang masamang bunga ng kaniyang ginawa. Kaya natutunan niyang pahalagahan at alagaan ang mga halaman at nangakong hindi na uulitin ang kaniyang pagkakamali.
rubrics sa pagsusuri. Paglalapat at pag-uugnay. Pagmumuni-muni, balikan ang kwento ni Vanessa. Sagutin ang mga tanong sa pamamagitan ng pagbabahagi ng sariling karanasan. May pagkakatulad o pagkakaiba ba kayo ni Vanessa? Bakit? Kung ikaw si Vanessa, gagayahin mo ba siya sa kanyang pagbabago? Bakit? Ikatlong araw. Ikalawang aralin. Tungkulin bilang katiwala sa kaayusan at kalinisan ng kapaligiran. Pagproseso ng pag-unawa. BTS, basa, tanong, sagot. Basahin at unawain ang kwento at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Ang pamagat ng kwento ay Bidang Bata. Likas na masipag, masinop at matulungin si Paulo. Mag-aaral ng grade 4, magiliw. Bilang leader ng kanilang klase, siya ay namumuno sa paglilinis at pagsisinop ng mga gamit sa kanilang silid-aralan. May malasakit siya hindi lamang sa kanyang kapwa, kundi maging sa mga puno at halaman sa kapaligiran. Minsan, may asong gala na pumasok sa kanilang paaralan. Pinaghuhukay nito ang kanilang mga halamang gulay sa hardin at itinumba nito ang mga halamang nakapasok na nagkabasag-basag. Nanlumo si Paulo. Kinabukasan, nagdala siya ng mga halamang ipapalit sa hardin at kasama ang kaniyang mga kaklase, agad natamnan ng bago ang hardin at nanumbalik ang kaayusan at kalinisan nito. Iyan si Paulo, bata man sa tingin ng iba, ngunit siya ay bidang-bida dahil sa kanyang advokasya na panatilihing malinis at masigla ang loob at labas ng paaralan na nagsisilbing pangalawang tahanan para sa mga kabataan. Sagutin ang mga tanong. Una, sa isang pangungusap, ano ang gustong sabihin ng kwento? Ang kwento ay nagpapakita ng kahalagahan ng kasipagan, pagtutulungan at pangangalaga sa kapaligiran. Pangalawa, ano ang hindi kaaya-ayang nangyari sa paaralan? May asong gala na pumasok sa paaralan at sinira ang kanilang hardin sa pamamagitan ng paghukay at pagtumba ng mga halamang nakapaso. Pangatlo, ano-ano ang kaaya-ayang ginawa ni Paulo upang maging maayos ulit ang kanilang hardin? Nagdala si Paulo ng mga bagong halaman at kasama ang kaniyang mga kaklase ay nagtanim muli upang maibalik ang kaayusan at kalinisan ng hardin. Pang-apat, bakit tinawag na bida si Paulo? Tinawag na bida si Paulo dahil sa kaniyang kasipagan, malasakit at pagiging lider sa pangangalaga ng kanilang kapaligiran. Pinatnubayang pagsasanay. BTS, basa, tanong, sagot. Basahin at unawain ang kwento at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Ang sagot ay mamarkahan sa nakapaloob na rubrics. Ang pamagat ng kwento ay Handa na Ako.
Musmos ang tawag sa mga kabataang tulad ko. Bata pa raw kami at wala pang alam sa mundo. Grade 4 kung tawagin at laro lamang ang alam. Mobile Legend pa nga raw. Ang hindi alam ng mga matatanda, may pakialam kami. May pakialam ako. Lagi akong naglalakad papuntang paaralan at nakikita ko ang mga kalat sa daan. Handa na ako. Tumitigil ako upang pulutin ang mga kalat na ito. Pag-uwi ko mula sa paaralan ay may nakita akong kapwa ko bata na pumipitas ng murang bunga ng kalamansi at ikinalat sa daan. Pinulot ko ito at sabay sabi sa aking sarili, hindi ko gagawin ang ginawa niya. Alam kong higit na mapakikinabangan ang bunga ng kalamansi kung hihintayin itong mahinog bago pitasin. Handa na ako. Pag-uwi ko sa bahay, nakita kong nalanta ang tanim na petsay sa aming hardin. Kumuha ako ng pamalit at aking itinanim. Aalagaan at didiligan ko ang aming mga tanim upang sila ay sisibol at lalaki ng maayos. Handa na ako. Sa mga bagay na ito, maaring sabihin ng ibang tao na wala lang iyan. Ngunit alam ko na sa simpleng bagay na ito, masasabi kong handa na nga akong magmalasakit sa mga puno at halaman sa aking munting kaalaman at kakayahan. Handang-handa na nga ako at gagawin ko kung ano ang alam kong tama sa anumang dako ako magtungo. Sagutin ang mga tanong. Una, ano ang paksa ng kwento? Ang paksa ng kwento ay ang pagiging handa ng isang bata na mapagmalasakit at pangalagaan ang kalikasan sa simpleng paraan. Pangalawa, ano-ano ang pangyayari sa kwento na magsasabing handa na ang bata? Magbahagi ng 3 pangyayari. Ipinakita ng bata na handa na siya sa pamamagitan ng pagpulot ng mga kalat sa daan, hindi paggaya sa batang sumisira at nagkakalat ng kalamansi, at pag-aalaga at pagpapalit ng nalantang tanim na petsay sa kanilang hardin. Rubrics sa pagsusuri. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Tama, mali, dahilan. Para sa unang hanay, ang pag-aalaga sa puno at halaman ay nararamdaman dahil sa ating mapanagutang pagpapahalaga. Ito ba ay tama o mali at ano ang dahilan? Ito ay tama. Dahilan. Tama ito dahil ang pag-aalaga sa kalikasan ay nagpapakita ng responsibilidad at pagmamalasakit sa kapaligiran na nakakatulong sa kalusugan at buhay ng tao. Pangalawa, sa mga susunod na panahon ay hindi na kailangan ang puno at halaman dahil digital age na ang panahon. Ito ay mali. Dahilan. Mali ito dahil kahit na moderno na ang panahon, kailangan pa rin ng puno at halaman para sa malinis na hangin, kagandahan ng paligid at
balanse ng kalikasan. Pangatlo, ang mga taong walang advokasya ay mga taong walang pakialam sa nangyayari sa buhay. Mali. Mali ito dahil ang pagkakaroon ng kawalan ng advokasya ay hindi palaging indikasyon ng kawalan ng pakialam. May iba pang paraan na naipapakita ang malasakit. Pagninilay sa pagkatuto. Balik tanaw sa kabutihang asal at wastong pag-uugali. Magnilay at sagutin ang mga sumusunod. Una, bilang mag-aaral na may kabutihang asal, ikaw iyon. Ano pang kabutihang asal ang natutuhan mo sa araling ito? Pangalawa, anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay sa iyong natutuhan sa kabutihang asal sa aralin? Pagsusulit. Pagsusuri, pag-aralan at isulat ang sagot sa tanong sapat lang. Gagamitan ang rubrics na nakapaloob sa pagmamarka ng sagot. Unang sitwasyon. Marami kayong mga pasong may tanim na mga halaman. Matagal mo itong hindi naaalagaan. Nakita mo na halos kalahati na lang ang lupa sa mga paso. Ano ang gagawin mo? Bakit? Narito ang halimbawang sagot. Ikalawang sitwasyon. May mga tanim na okra ang nanay mo sa inyong bakuran. Marami ka nang naani na mga bunga nito. Isang araw, nakita mong halos tuyo na ang mga puno at maraming damo ang mga tumubo sa paligid. Ano ang gagawin mo? Bakit? Narito ang halimbawang sagot. Rubrics sa pagmamarka. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Tungkulin bilang katiwala sa kaayusan at kalinisan ng kapaligiran. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan, pindutin ang like, share at subscribe.